They're animals anyway, so let them lose their souls. 10 mga kilalang pamilya ng mga kriminal. Ang mga crime families na ito ay kilala sa kanilang mga illegal na gawain tulad ng pagbebenta ng droga, extortion, pagsusugal at marami pang iba. Mahirap silang hulihin dahil ang ilan ay may kapit sa gobyerno. Ngunit marami ding mga dahilan kung bakit nasisira ang kanilang samahan. At sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga kilalang grupo ng mga kriminal. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Gambino Family. Ang Gambino family ay isa sa 5 pangunahing mafia families sa New York City. Sila ay kilala dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na gawain tulad ng pagsusugal, pangingikil, pagbebenta ng droga, pamamaslang at pagpapautang ng malaking interes. Ang pamilya ay bahagi ng American Cosa Nostra na isang organized group ng krimen na nagmula sa mga Sicilian immigrants noong unang bahagi ng 1900s. Nagsimula ang Gambino family noong early 1990s sa pamumuno ni Salvatore Toto Daquila. Siya ang unang boss ng pamilya sa New York. Kaugnay din nito, noong 1931 matapos ang tinatawag na Castellammare War ay inayos ni Salvatore Maranzano ang mga mafia families sa New York at itinalaga si Vincent Mangano bilang boss ng Gambino family na noon ay kilala bilang Mangano family. Si Mangano ay malapit kay Lucky Luciano na lumikha ng komisyon. Ito ay isang grupo na namamahala sa lahat ng mafia families sa buong bansa. Samantala, isa sa pinakakilalang boss ng pamilya ay si Carlo Gambino. Naging boss siya noong 1957 matapos ang pagpatay kay Albert Anastasia, ang naunang boss. Si Gambino ay kilala sa kanyang pagiging maingat at mahusay na leader na nagdala ng malaking impluwensya sa pamilya. Naging matagumpay ang kanilang illegal na negosyo tulad ng extortion, pagkontrol sa mga union at pagkakaroon ng kontrol sa ilang legal na negosyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Carlo Gambino, ang pamilya ay naging isa sa pinakamalakas at pinakamayamang mafia group sa Amerika. Subalit nang mamatay si Carlo Gambino noong 1976, ay iniwan niya ang pamumuno ng pamilya sa kanyang pinsan na si Paul Castellano. Si Castellano ay kilala sa kanyang interes sa mga legal na negosyo tulad ng construction at nais niyang ilayo ang pamilya sa mga karaniwang krimen tulad ng droga at pamamaslang. Bagamat matagumpay siya sa pagpapalago ng mga negosyo, ay maraming miyembro ng pamilya ang hindi nasiyahan sa kanyang style ng pamumuno dahil sa hindi niya pagbibigay pansin sa mga tradisyonal na gawain ng mafia. Dahil dito noong 1985 ay nagplano si John Gotti na isang mataas na member ng Gambino family na patayin si Castellano. Matagumpay na isinagawa ang pagpatay sa labas ng isang steakhouse sa Manhattan. Pagkatapos ng pagpatay si Gotti ang naging boss ng Gambino family. Number 2, Lucchese family. Ang Lucchese family ay isa rin sa 5 pangunahing mafia families sa New York City. Kilala sila sa paggawa ng mga illegal activities tulad ng pagnanakaw, pagpatay, pangingikil at pagsusugal. Nagsimula ang kasaysayan ng Lucchese family noong 1920s at sila ay mabilis na naging isa sa mga pinakamalalaking grupo ng kriminal sa Amerika. Malawak ang kanilang kontrol sa iba't ibang industriya sa New York tulad ng construction, transportation at paggawa ng damit. Ang pamilya ay ipinangalan kay Tommy Lucchese na namuno mula 1951 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1967. Si Lucchese ay kilala bilang isang maingat at matalinong leader na nagpatakbo ng kanilang mga gawain nang hindi masyadong napapansin ng mga autoridad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging maayos at malawak ang operasyon ng kanilang grupo. Nagkaroon sila ng malaking impluwensya sa iba't ibang negosyo at kumita ng malaki sa kanilang mga ilegal na gawain. Ngunit matapos mamatay si Lucchese ay nagkaroon ng mga alitan sa pamilya at nagkaroon ng mga agawan sa pamumuno. Isa sa mga sumunod na leader ay si Anthony Tony Dax Corralo na naging pinuno mula 1970s hanggang 1980s. Kilala si Corralo sa pagkakaroon ng kontrol sa mga union ng mga manggagawa, lalo na sa mga industriya ng construction at transportation. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay kumita ang Lucchese family ng malaking pera mula sa mga ilegal na gawain, gaya ng pangingikil at panunuhol. Subalit noong 1986 ay nahuli si Corralo at ang ilan pang mga leaders ng pamilya dahil sa wiretapping ng FBI. Nai-record ang kanilang mga usapan tungkol sa kanilang mga ilegal na operasyon, kung kaya't sila'y nasentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong.
Ang pangyayaring ito ay naging isang malaking dagok sa Lucchese family at nagdulot ng paghina ng kanilang kapangyarihan. Pero sa kabila ng pagkakahuli ng mga leader nila ay nagpatuloy pa rin ang Lucchese family sa mga ilegal na gawain. Number 3. Corleonesi Clan. Ang Corleonesi Clan ay isang kilalang mafia group na nagmula sa bayan ng Corleone sa Sicily, Italy. Sila ay nakilala dahil sa kanilang matinding karahasan at malaking impluwensya sa mundo ng organized crime. Ang kanilang pamumuno ay nagsimula noong kalagitnaan ng 20th century at naging isa sa pinakamalakas at pinakakinatatakutan na grupo ng mafia. Hindi lamang sa Sicily kundi sa buong Italy. Pinangunahan sila ni Luciano Leggio at Salvatore Toto Riina na nagdala sa kanila sa rurok ng kapangyarihan. Nagsimula ang Corleonesi Clan sa bayan ng Corleone, isang lugar na matagal nang nauugnay sa mafia. Sa simula ang kanilang mga gawain ay nakatuon sa mga karaniwang ilegal na gawain tulad ng extortion at smuggling. Naging makapangyarihan sila sa pamumuno ni Luciano Leggio na naging leader matapos niyang iutos na patayin ng karibal na si Michele Navarra noong 1950s. Ang hakbang na ito ang nagbigay ng malaking kontrol kay Leggio sa loob ng mafia. Kaugnay nito, sa ilalim ng pamumuno ni Leggio, ang Corleonesi ay naging mas agresibo na nagbigay daan para sa mas malaking kapangyarihan sa buong Sicily. Naging kilala sila sa kanilang kakayahang makontrol ang ibang mafia groups upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Samantala pagkatapos ni Leggio ay pumalit bilang leader si Salvatore Toto Riina na kilala bilang The Beast dahil sa kanyang malupit na pamamahala. Si Riina ay kilala bilang walang awa sa kanyang mga kaaway. Kabilang na ang mga kapwa mafia members at mga opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mas lalo pang lumakas ang Corleonesi at sinimulan ng Second Mafia War noong 1980s. Dito ay nagkaroon ng matinding patayan sa pagitan ng mga mafia families kung saan libo-libong tao ang napatay. Kabilang sa mga biktima ng karahasan ng Corleonesi ay ang mga kilalang anti-mafia judge na sina Giovanni Falcone at Paolo Borsellino na pinatay bilang bahagi ng malawak na kampanya ni Riina upang sirain ang gobyerno ng Italy. Number 4. Ndrangheta. Ang Ndrangheta ay isang kilalang mafia o kriminal na grupo mula sa Calabria, Italy. Isa ito sa pinakamakapangyarihang mafia sa buong mundo, kasama ang Cosa Nostra sa Sicily at Camorra sa Naples. Ang Ndrangheta ay naiiba dahil karamihan sa mga miyembro nito ay magkakamag-anak, kaya matibay ang samahan at mahirap silang pasukin ng mga pulis o gobyerno. Nabuo ang Ndrangheta noong 1800s bilang isang grupo na nagpoprotekta sa kanilang mga komunidad laban sa gobyerno at mga kalaban. Ngunit sa paglipas ng panahon ay naging isa itong malakas na organisasyon na sangkot sa iba't ibang uri ng krimen tulad ng pagbebenta ng droga, pangingikil, pagdukot at smuggling ng armas. Ang Calabria na isa sa mga pinakamahirap na rehiyon sa Italy ay naging sentro ng Ndrangheta dahil sa kakulangan ng suporta mula sa gobyerno at malubhang kahirapan ng mga tao. Isa sa mga dahilan ng tagumpay ng Ndrangheta ay ang kanilang kontrol sa kalakalan ng cocaine, lalo na sa Europe. Sila ang pangunahing tagapamahagi ng cocaine sa buong kontinente at may matibay na koneksyon sa mga drug cartels mula sa Latin America. Dahil dito ay lumawak ang kanilang operasyon hindi lamang sa Italy, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Europe at Amerika. Ang pagiging batay sa pamilya ng Ndrangheta ay isa sa mga dahilan kung bakit mahirap silang mapatumba. Halos lahat ng miyembro ay magkakamag-anak kaya napakalakas ng tiwala sa isa't isa. Dahil dito ay bihirang may nagtaksil o magsumbong sa mga pulis kung kaya't mahirap silang pasukin mula sa loob. Bukod dito noong 1970s at 1980s ay kilala rin ng Ndrangheta sa pagdukot para sa ransom. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay ang pagdukot sa apo ni John Paul Getty noong 1973 kung saan humingi sila ng malaking ransom kapalit ng buhay ng bata. Bagamat malaki ang kinita nila sa ganitong paraan, ay pinalitan ito ng mas malawak na negosyo ng droga sa paglipas ng panahon. May malakas ding impluwensya ang Ndrangheta sa politika, lalo na sa Calabria. Gumagamit sila ng pananakot at suhol upang kontrolin ang lokal na pamahalaan, kung kaya't nagagawa nilang protektahan ang kanilang mga ilegal na gawain at manatiling malakas sa rehiyon. Number 5. Sinaloa Cartel. Ang Sinaloa Cartel ay isang malaking grupo ng kriminal mula sa Mexico na kilala sa pagpupuslit ng droga sa iba't ibang bansa.
Itinatag ito noong huling bahagi ng 1980s at mabilis na lumaki hanggang sa maging isa sa pinakamalaking drug cartel sa buong mundo. Isa sa mga pinakatanyag na leader nito ay si Joaquin El Chapo Guzman na nakilala dahil sa kanyang pagtakas mula sa kulungan at sa kanyang malawak na operasyon ng droga. Ang kartel na ito ay gumagamit ng mga kakaibang paraan para maipuslit ang droga tulad ng paggawa ng mga tunnel sa ilalim ng lupa at paggamit ng mga eroplano at maliliit na submarine. Ang mga droga na kanilang ibinibenta ay cocaine, heroin, methamphetamine at marijuana. Malawak ang kanilang sakop at mabilis nilang naipapadala ang droga sa iba't ibang bansa, lalo na sa United States. Isa sa mga dahilan ng kanilang kapangyarihan ay ang paggamit nila ng karahasan. Kilala ang Sinaloa Cartel sa brutal na pamamaraan ng pakikipaglaban sa kanilang mga kalaban at maging sa mga autoridad. Maraming insidente ng pamamaslang at pagdukot ang naiuugnay sa kanila. Madalas din silang nakikipaglaban sa ibang mga kartel tulad ng Juarez at Tijuana Cartel. Pero kahit kilala sila sa karahasan ay matalino rin sila pagdating sa negosyo. Nakipagsabwatan sila sa mga opisyal ng pamahalaan at pulis para mapanatili ang kanilang operasyon. Ang pamamalakad ng Sinaloa Cartel ay parang isang samahan kung saan nagtutulungan ang mga leader para palakasin ang negosyo at maiwasan ang alitan. Subalit noong 2016 ay nahuli si El Chapo at dinala sa United States na nagdulot ng tanong tungkol sa hinaharap ng kartel. Kahit nawala si El Chapo ay nagpatuloy ang kartel sa pamumuno ng kanyang mga anak na tinatawag na Los Chapitos at ni Ismael El Mayo Zambada na isang veteranong drug trafficker. Bagamat humina ang kanilang kapangyarihan sa ilang rehiyon ay nananatili silang malakas at patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Number 6. Colombo Family. Ang Colombo family ay isa sa 5 pinakamalaking mafia group sa New York City at bahagi ng mas malaking organisasyon na kilala bilang La Cosa Nostra. Nagsimula ito noong 1920s sa pamumuno ni Joseph Profaci na isang Sicilian immigrant. Sa simula ang kanilang mga illegal na gawain ay nakatuon sa pagpupuslit ng alak noong panahon ng Prohibition. Habang lumilipas ang panahon ay pumasok sila sa iba't ibang illegal businesses tulad ng extortion, loan sharking, prostitution at droga. Sa kabila ng tagumpay ng kanilang operasyon ay madalas ding nagkakaroon ng tensyon at awayan sa loob ng pamilya na nagdulot ng mga madugong alitan. Samantala si Joseph Profaci ang unang naging leader ng pamilya. Mahusay siyang pinuno at mabilis niyang pinalakas ang kanilang impluwensya sa mundo ng krimen. Pero hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay kontento sa kanyang pamumuno. Isa sa mga matinding kalaban ni Profaci ay si Joe Gallo na isang ambisyosong miyembro ng pamilya na gustong maghari. Noong 1961 ay nagsimula ang tinatawag na Gallo Wars, isang serye ng labanan sa pagitan ng grupo ni Profaci at mga tauhan ni Gallo. Ang tunggalian na ito ay nagdulot ng maraming patayan at kaguluhan sa loob ng Colombo family. Subalit nang namatay si Profaci noong 1962 ay pumalit si Joseph Magliocco bilang leader ng pamilya. Ngunit hindi rin siya nagtagal sa posisyon dahil nadiskubre ang isang planong patayin siya. Dahil dito ay napilitan siyang bumaba sa pwesto. Pagkatapos nito si Joseph Colombo ang itinalagang bagong leader ng pamilya. Gayun din naman nang si Joseph Colombo ang naging leader noong 1963 ay mas lalo pang naging kilala ang Colombo family. Itinatag niya ang Italian-American Civil Rights League na may layuning labanan ng discrimination sa mga Italian-Americans. Sa tulong ng kanyang organisasyon ay dumami ang sumusuporta sa kanya, pero dahil dito ay naging mas lantad siya sa mata ng publiko at ng mga autoridad. Noong 1971, habang nasa isang rally ng kanyang grupo ay binaril si Joseph Colombo. Nabuhay siya pero naging paralyzed. Ang pamamaril sa kanya ay nagdulot ng mas malaking kaguluhan sa loob ng pamilya dahil walang malinaw na susunod na leader. Ngunit pagkatapos ng pag-atake kay Colombo ay nagkaroon ng matinding paligsahan sa kung sino ang papalit bilang boss ng Colombo family. Mula rito ay nagsimula ang tinatawag na Colombo Wars na isa sa pinakamadugong kabanata ng kasaysayan ng pamilya. Number 7. Camorra. Ang Camorra ay isang organized criminal group na matatagpuan sa Naples, Italy. Isa rin ito sa pinakamatagal na sindikato sa Italy at ang kasaysayan nito ay nagsimula pa noong 19th century. Samantala ang Camorra ay hindi pinamumunuan ng isang central leader kung kaya't iba-iba ang operasyon ng mga grupo o clan na bumubuo rito.
Bawat clan ay may sariling pinuno na tinatawag na kapo at sila ang namamahala sa kanilang teritoryo at mga negosyo. Dahil sa ganitong uri ng sistema ay madalas magkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga clan, lalo na kapag pinag-aagawan nila ang kontrol sa mga negosyo o teritoryo. Ang awayan sa pagitan ng mga clan ay madalas humahantong sa karahasan at pagkamatay ng mga tao, kabilang na ang mga inosenteng sibilyan. Bukod sa Naples ay kumalat na rin ang operasyon ng Camorra sa iba't ibang bahagi ng Italy at maging sa ibang bansa. Sangkot sila sa iba't ibang illegal activities tulad ng drug trafficking, extortion at human trafficking. Isa rin sa mga pinagkakakitaan nila ay ang kontrol sa mga construction project at pamamahala ng basura, kung saan nakikinabang sila sa pamamagitan ng illegal na gawain tulad ng hindi wastong pagtatapon ng basura. Gayun din naman ay malaki ang epekto ng Camorra sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa Naples. Kilala sila sa pizzo o pangingikil mula sa mga lokal na negosyo. Ang pizzo ay isang uri ng bayad na hinihingi ng mga clan kapalit ng proteksyon sa mga negosyo. Kapag hindi nagbayad ang mga negosyante ay maaaring manakot o magdulot ng pinsala ang mga clan sa kanilang negosyo o pamilya. Sa Naples ay maraming negosyante ang napipilitang magbayad ng pizzo upang maiwasan ang gulo o pinsala sa kanilang negosyo. Maliban pa rito ay malakas din ang impluwensya ng Camorra sa lokal na politika. May mga ulat na may ilang mga politiko at opisyal ng gobyerno na nakikipag-ugnayan sa kanila. Dahil dito ay nagiging mahirap para sa mga autoridad na ganap na sugpuin ang operasyon ng Camorra. Sa tulong ng mga kontak sa gobyerno ay nagagawa ng mga clan na may pagpatuloy ang kanilang mga illegal activities sa kabila ng mga pagsisikap ng mga pulis at pamahalaan na supilin sila. Number 8, Yamaguchi-gumi. Ang Yamaguchi-gumi ay ang pinakamalaking yakuza o criminal group sa Japan. Itinatag ito noong 1915 sa Kobe ni Harukichi Yamaguchi. Sa kasalukuyan ay libo-libong miyembro ang nasa ilalim ng Yamaguchi-gumi at kilala sila sa iba't ibang illegal na gawain tulad ng sugal, droga, prostitution at extortion. Sa kabila ng kanilang kriminal na gawain ay kilala rin ng grupo sa pagtulong sa mga komunidad sa panahon ng sakuna, kung kaya't nagkakaroon sila ng kakaibang posisyon sa lipunan ng Japan. Samantala, nagsimula si Harukichi Yamaguchi ng isang maliit na grupo na nagbibigay proteksyon sa mga negosyante sa larangan ng pagpapadala sa Kobe. Sa paglipas ng panahon sa pamumuno ni Kazuo Taoka ay lumaki at lumakas ang Yamaguchi-gumi. Si Taoka, na tinawag ding The Godfather of Godfathers, ay nagpatupad ng disiplina sa grupo at pinalakas ang kanilang pagkakaisa. Nang siya ay namatay noong 1981 ay nagkaroon ng agawan sa pamumuno pero patuloy pa ring lumawak at lumakas ang Yamaguchi-gumi. Dagdag pa rito, ang Yamaguchi-gumi ay may mahigpit na sistema na tinatawag na Oyabun-kobun, kung saan ang pinuno o Oyabun ay nagbibigay ng proteksyon at gabay sa mga miyembro kapalit ng kanilang lubos na pagsunod. Ang ganitong uri ng relasyon ay nagtataguyod ng malakas na ugnayan at disiplina sa loob ng grupo. Sa kabila ng mahigpit na mga batas laban sa Yakuza tulad ng Anti-Boryokudan Law noong 1992 ay nanatiling aktibo ang Yamaguchi-gumi. Upang manatiling malakas ay pumasok sila sa tinatawag na white-collar crimes o mga krimen na may kinalaman sa negosyo gaya ng pagmamanipulate ng stock market, pandaraya sa real estate at money laundering. Kaugnay nito ay kilala ang Yamaguchi-gumi sa iba't ibang ilegal na gawain tulad ng drug trafficking, pagpupuslit ng armas, pangingikil at human trafficking. Pero bukod dito ay may mga legal din silang negosyo tulad ng construction at real estate, kung kaya't mahirap para sa mga autoridad na ganap silang sugpuin. Number 9, Solonsevskaya Bratva. Ang Solonsevskaya Bratva, na kilala rin bilang Solonsevskaya Brotherhood, ay isang malaking criminal group sa Russia. Nagsimula ito noong 1980s sa isang lugar sa Moscow na tinatawag na Soloncevo, kung saan nakuha ang pangalan nito. Ang grupong ito ay hindi lamang kilala sa mga ilegal na gawain sa Russia, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaugnay nito, ang Solonsevskaya Bratva ay itinatag noong huling bahagi ng 1980s sa ilalim ng pamumuno ni Sergei Mikhailov, na kilala rin sa alias na Mikas. Si Mikhailov, na isang dating negosyante, ay pinagsama-sama ang maliliit na criminal group sa Moscow upang makabuo ng isang organized syndicate. Dahil sa kanyang pamumuno ay mabilis na lumakas ang Solonsevskaya at nakilala sa kanilang pagiging organized, disiplinado at malupit.
Subalit habang lumalaki ang kanilang impluensya ay naging mas maingat at matalino ang kanilang mga operasyon. Nakipag-alyansa sila sa ilang opisyal ng gobyerno, negosyante at iba pang kriminal na grupo sa iba't ibang bansa. Ginamit din nila ang kaguluhan ng pagbagsak ng Soviet Union upang palawakin ang kanilang kontrol sa illegal activities at mga negosyo. Gayun din, ang Solontsevskaya Bratva ay sangkot din sa iba't ibang kriminal na gawain tulad ng drug trafficking, money laundering, pagbebenta ng armas, pangingikil at human trafficking. Maliban sa mga illegal na gawain ay marami rin sa kanilang miyembro ang nakapasok sa legitimate company tulad ng real estate, bank at energy. Ginagamit nila ang mga ito para pagtakpan ang kanilang illegal earnings at gawing legal ang kanilang operasyon. Ngunit ang isa sa mga strategy ng grupo ay ang pagpapalawak ng kanilang operasyon sa labas ng Russia. Nakipag-ugnayan sila sa iba pang mafia groups mula sa Italy, United States at Latin America. Sa pamamagitan ng mga alyansang ito ay nagkakaroon ng palitan ng droga at armas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Subalit maraming beses nang iniimbestigahan ang Solontsevskaya Bratva ng mga pulis at mga ahensya ng gobyerno, hindi lang sa Russia kundi pati sa ibang bansa. Kadalasan din silang nauugnay sa malalaking kaso ng korupsyon at maraming kaso ng pagpatay ang iniuugnay sa kanila, lalo na sa mga taong kumakalaban o nag-iimbestiga sa kanilang mga gawain. Pero sa kabila ng mga imbestigasyon ay patuloy na nananatiling malakas ang kanilang impluensya sa Russia. Number 10, the Cali Cartel. Ang Cali Cartel ay isa sa mga pinakamalaking grupo ng droga sa Colombia noong 80s at 1990s. Itinatag ito noong 1970s at naging kilala dahil sa kanilang malawak na operasyon sa cocaine. Samantala, pinamunuan ito ng magkapatid na Gilberto Rodriguez Orejuela at Miguel Rodriguez Orejuela at ang Cali Cartel ay nagsimula sa lungsod ng Cali, Colombia. Hindi tulad ng Medellin Cartel ay hindi sila madalas gumamit ng karahasan para sa kanilang mga operasyon. Sa halip ay ginagamit nila ang kanilang mga koneksyon sa gobyerno at negosyo upang maisakatuparan ang kanilang mga gawain. Sa ganitong paraan ay napanatili nilang lihim ang kanilang operasyon sa loob ng mahabang panahon. Bukod sa kalakalan ng droga, ay pinalago din ng Cali Cartel ang kanilang negosyo sa iba't ibang larangan tulad ng telecommunications at banking. Ang mga legal na negosyo na ito ay ginamit nila upang itago ang kanilang illegal income. Ngunit sa halip na direktang pamahalaan ng mga illegal na operasyon, ay madalas nila itong ipinagkakatiwala sa mga malalapit nilang tauhan tulad ng mga kamag-anak at kaibigan upang maging mas maingat ang kanilang galaw. Gayun din naman ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Cali Cartel ay mula sa cocaine. Sila ang naging pangunahing supplier ng cocaine patungo sa United States at Europe. Sa kasagsagan ng kanilang kapangyarihan ay tinatayang 70 to 80% ng cocaine na pumapasok sa United States ay galing sa Cali Cartel. Malawak din ang kanilang network ng mga ruta para sa pagpuslit ng droga at ginagamit nila ang kanilang mga koneksyon sa mga officials upang matiyak na ligtas ang kanilang mga kalakaran. Sa kabila nito, ang pagbagsak ng Cali Cartel ay nagsimula noong 1990s nang mas tutukan ng gobyerno ng Colombia at ng United States ang pagtugis sa kanila. Kaugnay nito ay isang malaking operasyon laban sa droga ang isinagawa at noong 1995 ay nahuli si Gilberto Rodriguez Orejuela kasunod ng pagkakadakip ng kanyang kapatid na si Miguel Rodriguez Orejuela. Kasabay nito ay marami pang ibang leader ng kartel ang naaresto na humantong sa pagbagsak ng kanilang organisasyon.